Sa mga nagdaang kabanata ay ipinakita nga ang hinaharap na malapit na ang laban ng dalawang magkaibigan na si Xiao Chen at Li Yunfei. Sa punto ding ito ay inilipat ang eksena sa mansyon ni Li Yunfei na kung saan nandito na ang ating bida at si Black. Ito ang sandali kung saan muling magkikita ang dalawang matalik na magkaibigan. Dahan-dahan na naglakad ang ating bida palapit sa mansyon. Nagbigay naman ng pahayag si Black na napaka-rudimentary ang mansyon ni Li Yunfei. At wala ni isang tao sa paligid. Sinabi naman ni Xiao Chen na si Li Yunfei ay nahuhumaling sa cultivation at hindi magaling sa mga panlabas na bagay. At ang lugar na ito ay isa ring magulong lugar na matagal niya nang hinahanap bago niya mahanap, bukod sa amin ni Li Yunfei. Walang nakakaalam nito. Matapos din ang maikling pag-uusap nila ay pumasok na sila sa loob ng mansyon. Sa loob naman ay makikita ang nakahandang alak sa lamesa. Agad din na umupo si Xiao Chen nang may ngiti sa kanyang mukha. Ininom din niya ang alak ng walang pag-aalinlangan na parabang nakatira din siya sa mansyon na ito. Matapos din niyang uminom ng alak ay nakangiti niyang sinabi na pamilyar pa rin ang lasa ng alak. Napansin naman ni Xiao Chen ang token na nasa dingding. Kaya't kanya itong kinuha dahil pamilyar ito sa kanya. At nang kanya itong makuha ay kanyang sinabi na ito ang token ng Wuzhen Cake. Namangha naman si Black nang kanya itong makita ng malapitan. Napatingin din si Black sa dingding at kanyang sinabi na mayroon ding maraming armas dito sa dingding. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ito ang mga sandata ng mga taong Sum-Ire sa kanilang Wuzhen Cake. Napalingon din si Xiao Chen nang makita niya ang isa pang bagay sa dingding. Kaya agad siyang lumapit dito at habang kanya itong pinagmamasdan ay kanyang sinabi na ito ay inukit mismo ng master para sa kanila. Ipinakita ang larawan na kung saan mga bata pa silang dalawa ni Li Yunfei. Nakaramdam naman ng lungkot si Black habang pinagmamasdan niya si Xiao Chen. Ngunit bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Xiao Chen dahil sa kanyang galit sa kanyang junior brother. Galit din niyang sinabi na aking mabuting junior brother Li Yunfei, ayusin natin sa araw na ito ang hidwaan natin. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung talaga bang darating si Li Yunfei. Ipinaalam naman ni Xiao Chen kay Black na hanggat dumating siya siguradong malalaman niya ito. Ang mga susunod na dapat gawin nila ay ang maghintay lamang dito hanggang dumating na ito. Ngunit sa sandali namang ito ay naramdaman na ng dalawa ang aura ni Li Yunfei. Sa mga sandali ding ito ay dumating na nga ang kanilang hinihintay. Na walang iba kung hindi ang matalik na kaibigan ng ating bida. Napansin naman agad ni Li Yunfei ang aura ng ating bida. Kaya naman napangiti siya dito dahil ito din ang araw na hinihintay niya. Agad din siyang nagsalita kahit hindi pa siya nakakapasok sa loob na senior brother nandito na siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang pintuan habang bakas sa kanyang mukha ang ngiti nito. Agad niyang binuksan ang pintuan habang si Black naman ay nagkaroon ng matinding reaksyon, samantalang ang ating bida ay naging seryoso na ito. Masaya naman si Li Yunfei habang lumalapit sa ating bida na parabang wala silang hidwaan. Nanatiling tahimik ang ating bida habang si Li Yunfei ay dahan-dahan na lumapit sa kanyang upuan. Nang makalapit siya ay agad siyang umupo at humarap sa ating bida. Masaya ding binati ni Li Yunfei si Xiao Chen na matagal-tagal na din silang hindi nagkita. Nakangiti namang binati ng ating bida ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos ang pagbati ng dalawa ay agad na inilabas ni Li Yunfei ang alak at sabay niyang sinabi na ito ang paborito mong alak. Agad naman na tinanggap ito ni Xiao Chen nang walang halong pag-aalinlangan. At mabilis na ininom bilang pagrespeto sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit matapos niya itong mainom ay agad na inihagis ni Xiao Chen ang baso, na agad naman itong nawasak sa maraming peraso. Sa mga sandali ding ito ay nagkaroon na ng matinding titigan ang dalawa at naging seryoso ang atmosfera sa paligid. Inilabas din nila ang kani-kanilang mga aura dahilan upang mawasak ang lugar sa matinding tagpo ng dalawa. Walang sinumang nagsasalita sa kanila at patuloy lamang ang pagpapalabas ng kani-kanilang mga aura. Hanggang sa mawasak na ang mansyon ni Li Yunfei dulot ng malakas nilang aura. Sa mga sandaling ito ay tuluyan na talagang nawala ang mansyon habang makikita ang magkaibang aura sa lugar. Nagsimula na ding magsalita ang ating bida na ngayong araw ay tapusin na nila ito. Masaya namang tinanggap ito ni Li Yunfei at kanyang sinabihan ang kanyang senior brother na gamitin lamang nito ang kanyang pamamaraan.
Agad naman na inilabas ni Xiao Chen ang kanyang buong lakas dahil sa labis na galit nito. Napangiti naman si Li Yunfei habang kanya na ding inilabas ang kanyang lakas. Samantala na si Xiao Chen nang tawagin siya ni Li Yunfei na senior brother, kaya naman kanyang itong sinabihan na hindi ito karapat-dapat na tawagin siyang senior brother. Pagkatapos ay kanya nang inihanda ang kanyang teknik na Tianhuang Fist na nasa ika-9 na antas, dahil dito ay namuo naman ang malakas na aura kasama ang malaking kamay. At nang makita ito ni Li Yunfei ay natuwa siya dito dahil talagang hindi nagbabago ang kanyang senior brother at malakas pa din ito. Agad din na ginamit niya ang kanyang pamamaraan na 9-turn life and death technique upang harapin ang malakas na atake ng kanyang kaibigan. Sa puntong ito ay kitang-kita sa kalangitan ang dalawang malakas na atake. At nang magsalpukan ang dalawang atakeng ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At sa lakas ng impact ay parehong tumilapon ang dalawa ng bahagya. Ngunit agad naman na bumawi ang ating bida at naghanda ng kanyang atake. Dito ay ginamit niya ang kanyang Wild God's Eye, sinyalas na hindi nagpipigil ang ating bida dahil inilalabas niya na agad ang kanyang mga nakatagong abilidad. At habang nangyayari ang malakas na atake ni Xiao Chen ay kanyang sinabihan si Li Yunfei na tanggapin nito ang kanyang atake. Napatawa naman si Li Yunfei nang kanya itong makita at naramdaman niya na malakas ang pinakawalang atake ng kanyang senior brother. Kaya naman upang harapin ito ay agad niyang inihanda ang kanyang malakas ding abilidad, at dahil din dito ay namuo sa kanyang itaas ang malaking palad. Agad din niya itong pinakawalan dahil malapit na ang atake ni Xiao Chen. Nang sandaling magtagpo na naman ang kanilang atake ay nagkaroon na naman ng malakas na pagsabog. At dahil dito ay naulit na naman ang nangyari sa kanilang dalawa na tumilapon ng bahagya dahil sa lakas ng impact. Ngunit agad din na kumilos ang ating bida upang makalapit siya dahil dito siya mas lamang kay Li Yunfei. At nang makalapit nga siya ay nagawa niyang patamaan sa mukha ang kanyang junior brother, sinabihan din niya ito na tinuturing niya ito bilang sarili niyang kapatid. Kaya naman hindi niya maunawaan kung bakit siya pinagtaksilan nito. Napatigil naman si Li Yunfei sa sinabi ng kanyang senior brother. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei habang umatake ito sa kanya na ang nagwagi ay ang hari, maaari lamang magkaroon ng isang tao sa mundong ito, na kilala bilang pinakamalakas. Hinawakan naman ni Xiao Chen ang paa ni Li Yunfei at nag-ipon ng lakas. Iniangat din niya ito na parang isang laruan, wala namang magawa si Li Yunfei sa mga oras na ito dahil sa lakas ng kanyang senior brother. Malakas din na inihagis ni Xiao Chen ang kanyang matalik na kaibigan at sa lakas nito ay napamangha na lang si Li Yunfei. Ngunit hindi pa natapos dito dahil sa napansin niyang tumalon ng mataas ang kanyang senior brother habang naglalabas ito ng matinding aura. At nang sandaling bumagsak ito sa kanyang katawan ay napasigaw na lamang siya. Ngunit hindi pa tapos ang ating bida dahil mas nilakasan niya ang kanyang aura upang hindi agad makabawi sa kanya ang kanyang junior brother. Galit ding sinabi ni Xiao Chen sa kanya na ang patakaran ng kanilang sektang Wushenpik na ang mga nag-aaway sa iisang sekta ay tiyak na pupugutan ng ulo ng walang awa. Kaya ngayong araw ay kanya itong gagawin. Dagdag pa niya habang naghahanda ng atake na para din ito sa Wushenpik at linisin ang pinto. Ngunit napangiti si Li Yunfei sa sinabi ng kanyang senior brother. Hinayaan din niya ito na atakihin siya ng kanyang senior brother. Nagpatuloy ang ginagawa ni Xiao Chen na pagsuntok kay Li Yunfei. Ngunit sa sandali namang ito ay hindi na hinayaan ni Li Yunfei na bugbugin siya ng kanyang senior brother. Kaya naman kanya nang inilabas ang kanyang totoong lakas. At kanyang sinabihan si Xiao Chen na huwag itong masyadong magsalita ng ganon. Kasabay din nito ay kanyang inihanda ang kanyang malakas na atake at namuo ang kakaibang aura. Matapos din niya itong ihanda ay kanya na itong pinakawalan habang nakangiti. Bigla namang nilamon si Xiao Chen ng kakaibang aurang ito. Ang atakeng pinakawalan ni Li Yunfei ay tinatawag niyang 9-turn killing feast na nasa antas na din ng ika-9. Inilabas naman ni Xiao Chen ang kanyang aura upang wasakin ang kakaibang atake ni Li Yunfei. At dahil dito ay makikita sa kalangitan ang isang malakas na aura na gusto nang kumawala sa isang lalagyan. Nagpatuloy ang kaganapan hanggang sa nagkakaroon na ito ng maraming pagtagos ng malakas na aura. Ngunit alam naman ito ni Li Yunfei na magagawang wasakin ito ng kanyang senior brother. At hindi nga nagtagal ay nagawa ng wasakin ni Xiao Chen ang atake ni Li Yunfei. Sinabihan din niya ito na huwag na nitong hanapin pa ang iba.
At ilabas na nito ang bunyang lakas ng sag-ayon ay matapos na nila ang kanilang laban. Natawa naman si Li Yunfei nang kanyang marinig ang sinabi ng kanyang senior brother. Kaya naman sa puntong ito ay hindi na talaga nagpigil pa si Li Yunfei at inilabas niya na ang kanyang buong potensyal. Pagkatapos ay kanyang sinabihan si Xiao Chen na nagawa niya na itong patayin ng isang beses kaya't magagawa niya ulit itong patayin. Dagdag pa niya habang naghahanda na tanggapin ng malugod ni Xiao Chen ang kanyang suntok. Napatawa naman si Xiao Chen nang marinig niya ang mga tinura ng kanyang tinuturing kapatid. Sa mga sandali ding ito ay nagkaroon ng malakas na salpukan gamit ang kanilang martial arts technique. Nagkaroon ng malakas na impact at nagsitalsikan ang mga bato sa paligid. Sa lakas din ng impact ay tumilapo na naman silang dalawa ng bahagya, namangha din si Xiao Chen dahil sa pareho ang lakas nila. Ngunit hindi pa dito natapos dahil nagpatuloy pa ang malakas na impact at tinangay sila nito. Kaya naman upang maiwasan ito ay agad silang kumawala dito. At nang sandaling mawala ang malakas na atake ng dalawa ay makikitang nakatayo na ang mga ito habang makikita ang makapal na alikabok. Dahil sa lakas na ipinakita ni Xiao Chen kanina ay may napansin si Li Yunfei. Kaya naman kanyang sinabi na sigurado siya base sa lakas nito ay nasa immortalidad realm na si Xiao Chen. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na pareho lamang sila base din sa lakas ni Li Yunfei. Sa puntong ito ay sinabi na ni Li Yunfei na dahil yun ang kaso. Huwag na nilang subukan na usisain ang lahat at maging seryoso na sa laban. Agad naman na sumagot si Xiao Chen na ayos lamang ito sa kanya habang baka sa kanyang mata ang pagiging seryoso nito. Habang si Black naman ay bahagya ng kinikilabutan sa dalawa. Dahil sa talagang halos magkapantay ang lakas ng dalawa. Ngunit upang makatulong siya ay sinabihan niya si Xiao Chen gamit ang Divine Consciousness na kung dapat na ba silang magsanib puwersa. Ngunit agad naman na tumanggi si Xiao Chen dito. Habang kanyang inilalabas ang kanyang pinakamalakas na aura ay kanyang sinabi na gusto niyang siya mismo ang pumatay dito sa kanyang sarili. Matapos din ang pag-uusap nilang dalawa ni Black ay kanyang sinabihan si Li Yunfei, na hayaan mo akong subukan upang makita kung gaano kakilakilabot ang naidulot sa akin ng unang antas ng ikasyam na antas ng Taigu Quenching Technique. Nang marinig naman ni Li Yunfei ang sinabi ni Xiao Chen ay napangiti na lamang siya. Pagkatapos ay kanya na ding inilabas ang kanyang pinakamalakas na aura. Sinabihan din niya si Xiao Chen na ito ang napagtanto niya sa kanyang sariling paraan, isa rin itong paraan na ganap na nahihigitan ng siyam na kaharian. Samantala may hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang bisitang ito ay ang Young Master sa labas ng domain na nakaharap na nila Xiao Chen at Li Yunfei. Kanya ding sinabi na sa wakas ay nahanap niya na ito. Naging seryoso din siya nang makita niya ang dalawang ito. Agad din siyang nag-transform sa kanyang orihinal na anyo at halos magkaparihas sila ng kanyang ama na Whitebone Giant Dragon King. Mabilis din siyang lumipad patungo sa dalawa upang patayin ang mga ito. Ibinalik ang eksena kay Li Yunfei na kung saan naghanda ito ng kanyang malakas na atake. At habang naghahanda siya ay kanyang sinabihan si Xiao Chen na tanggapin ang kanyang atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niyang pinakawalan ang kanyang atake at gumawa ito ng isang malaking espada na gawa sa kanyang aura. Nang makita naman ito ni Xiao Chen ay bahagya siyang napangisi dito. Nanatiling nakatayo ang ating bida nang may seryosong ekspresyon at hindi niya din iniwasan ang atake ni Li Yunfei. Nang sandaling tumama ang atake ni Li Yunfei ay nagkaroon ng makapal na alikabok habang nanatiling nakatayo si Xiao Chen na hindi man lang nagawang galusan sa atake ni Li Yunfei. Sa puntong ito ay lumabas ang matinding gintong aura ni Xiao Chen. Naglabas naman ulit ng bagong arma si Li Yunfei gamit ang kanyang aura at natutuwa siya dahil talagang matigas ang katawan ng kanyang senior brother. Agad din siyang naghanda ng kanyang pangalawang malakas na atake. Agad na din niyang pinakawalan ito at binalutan pa niya ng kanyang aura ang palaso. Napansin naman ito ni Xiao Chen na mukhang malakas ang atake. Kaya naman dahil dito ay kanyang ginamit ang kanyang Tianhuang Fist upang harapin ang malakas na atake. Ngunit ang ginagawang atake ni Xiao Chen ay hindi ito nagawang pigilan ang palaso. At nang makita naman niya ito ay kanyang nasabi na bahagyang kawili-wili ito. At agad ulit siyang nagpakawala ng kanyang atake upang pigilan ang palaso. Napangiti naman si Li Yunfei sa kanyang nakikita at kanyang sinabihan si Xiao Chen na hindi ba't kailangan mong pisikal na alugan ito. Muling nagtagpo ang dalawang atake at gumagawa ito ng malakas na ingay.
Kalaunan ay gumawa ito ng malakas na pagsabog mula sa taas hanggang sa kalupaan. Ngunit mabilis namang kumilos ang ating bida na parang isang kidlat. Kaya naman hindi ito agad napansin ni Li Yunfei na nasa harap niya na si Xiao Chen, kaya naman sa puntong ito ay nabahala siya. Dahil alam niyang magaling si Xiao Chen sa malapitang atake at wala siyang laban sa ganun. Kaya naman agad siyang gumawa ng kanyang distansya upang hindi siya tamaan sa mga atake nito. Ngunit sa kasamaang palad ito ay huli na at nanlaki na lamang ang kanyang mata dahil dito. Dahil iginapos na siya ni Xiao Chen gamit ang aura nito, hindi din niya magawang makaalis sa pagkakagapos kaya naman nabahala na lamang siya. Agad naman na lumapit si Xiao Chen habang nakahanda ang atake nito. Salong-salo ni Li Yunfei ang suntok ni Xiao Chen na hindi niya maiiwasan dahil sa pagkakagapos. Napabulwak din siya ng dugo dahil sa lakas ng suntok ng ating bida. Ngunit ang ganitong teknik ni Xiao Chen ay hindi isang atake lang dahil isa itong pinagsamang teknik ng martial arts ng Taigu Quenching Technique. Ninas na lamang si Li Yunfei dahil sa kanyang natatamong pinsala. Nang sandaling bumagsak sila sa lupa ay makikitang hindi pa tapos ang pinagsamang atake ni Xiao Chen. Dito ay mabilis na sumulpat si Xiao Chen sa kanyang harapan at agad na umatake. Nagpatuloy ang mga atake ni Xiao Chen na hindi maiiwasan ni Li Yunfei dahil sa pagkakagapos sa kanya. Nang matapos ang pinagsamang atake ni Xiao Chen ay sinabihan niya si Li Yunfei na kung mayroon ka lamang ng kasanayang ito ay magiging masyadong nakakadismaya. Matapos din siyang magsalita ay agad na ulit itong gumawa ng kanyang atake. Tumilapo naman si Li Yunfei dahil sa ataking ito at nanatiling walang reaksyon. Ngunit gayunpaman ay nakatayo pa din ito at hindi gumagalaw. Habang si Xiao Chen naman ay ginawa itong pagkakaton at sa puntong ito ay bagong pamamaraan na naman ang kanyang inilalabas. Kanya ding sinabi kay Li Yunfei na hayaan niyang ipakita sa kanya ang ilang mga kasanayan sa martial arts na hindi niya pa nagagamit noon. Ang pamamaraan na ito ay tinatawag niyang bago ang 9 layers ng Ancient Quenching Technique. Pagkatapos ay inihanda na din niya ito. Matapos din ang kanyang paghahanda ay kanya na itong pinakawalan, lumabas naman ang maraming kamao na kulay ginto na may daladalang malakas na puwersa. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ramdam ni Black ang nakakatakot na kapangyarihan. Nasabi na lang din niya na sobrang lakas nito at hindi niya makita. Hindi naman naiwasan ito ni Li Yunfei at salong-salo niya ang malakas na atakeng ito. Kaya sa puntong ito ay halos manginig na ang kanyang katawan. Ngunit nagulat naman siya dahil hindi pa pala tapos ang atakeng iyon. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at dahil dito ay hindi na nakita si Li Yunfei dahil sa lakas ng nakakasilaw na pagsabog. Halos nanlambot din ang katawan ni Black dahil sa lakas nito. Kanya ding nasabi na kung anong nakakatakot na puwersang ito. Nang mawala naman ang malakas na pagsabog ay makikita natin si Li Yunfei na iniinda ang masakit niyang katawan dulot ng malakas na atake. Napasuka din ulit siya ng dugo dahil dito. Ngunit nanatili pa din itong walang reaksyon. Lumapit naman si Xiao Chen sa kanya habang nananatiling tahimik si Li Yunfei. Muli ding sinabi ni Xiao Chen sa kanya na dito na ito matatapos. Nagkaroon naman na ng reaksyon si Li Yunfei at bigla itong tumawa. At sabay niyang sinabi na mukhang naging mas malakas ka nga ngunit hindi naman ito sapat. Matapos niyang magsalita ay kanya inilapat ang kanyang palad sa dibdib ni Xiao Chen. Nagtaka naman si Xiao Chen nang kanya itong makita. Ngunit huli na ito dahil nagawa na ni Li Yunfei ang kanyang teknik. Nagpatuloy ang ginawang atake ni Li Yunfei na hindi naman magawang iwasan ni Xiao Chen dahil sa nagawa na din itong makapitan ang kanyang katawan ng aura ni Li Yunfei. Natatawa ding sinabi ni Li Yunfei na kung natutunan ni Xiao Chen ang mga bagong kasanayan sa martial arts, ay natural lamang din na magkaroon siya nito. Dagdag pa ni Li Yunfei na ang huling suntok nitong siyam na turn killing fist, ay matagal niya nang inihanda para sa kanya. Nabahala naman si Xiao Chen sa nangyayari dahil hindi niya alam kung ano ito. Nagkaroon ng malaking lilang bilog na aura sa harap ni Xiao Chen. At bigla itong sumabog kaya naman tumilapon si Xiao Chen sa sandaling ito. Ngunit gayunpaman ay nagawa pa ding nakatayo ni Xiao Chen dahil sa hindi naman siya gaanong napansala.
Naging seryoso din si Xiao Chen dahil alam niyang hindi basta-basta ang pamamaraan na ginamit ni Li Yunfei. Sinabihan din siya ni Li Yunfei na sinasanay mo ang 9 na pagbabago ng pamamaraan ng buhay at kamatayan, isang pagbabagong anyo ng buhay, isang pagbabagong anyo ng kamatayan, at ang huling suntok na ito ay ganap na makapagpapalabas ng 9 na pagbabagong diskarte sa buhay at kamatayan sa iyong katawan. Ibig sabihin sa tuwing gagamitin mo ang kapangyarihan sa iyong katawan, magkakaroon ka ng parehong pinsala. Matapos din niyang magsalita ay naging seryoso siya dahil nakita niyang lumapit na si Xiao Chen. Agad na umatake si Xiao Chen na walang pakialam sa sinabi ni Li Yunfei. Sa puntong ito ay tumilapon ng malayo si Li Yunfei dahil sa lakas ng suntok ni Xiao Chen. Gaya ng sinabi ni Li Yunfei ay mapipinsala din ang ating bida. Ngunit imbes na mag-alala ay natuwa pa ito na sabi pa nga niya na kung iyon ang kaso, ay gagamitin niya ang kanyang Tianhuang Fist, at pagkatapos ay inihanda ni Xiao Chen ang kanyang malakas na atake. Agad din niya itong pinakawalan matapos ang kanyang paghahanda, bahagya namang nabahala si Li Yunfei sa lakas ng atakeng ito. Nang tumama ang atake ni Xiao Chen ay halos humiwalay sa kanya ang kanyang kaluluwa dahil sa ang ginawang atake ni Xiao Chen ay direktang pinatamaan ang kaluluwa ni Li Yunfei. Ngunit kung ano ang natanggap ni Li Yunfei na pinsala ay ganun din ang natanggap ni Xiao Chen. Kaya naman napasigaw din siya sa tindi ng pinsala. Nagkaroon ng makapal na alikabok matapos ang malakas na atake ni Xiao Chen. Sa punto ito kahit nanatiling nakatayo si Xiao Chen dahil sa tibay ng kanyang katawan. Sinabihan din niya si Li Yunfei na kahit na magdusa siya ng parehong pinsala, ay magagawa naman niya itong mapatay muna. Napatawa naman si Li Yunfei sa sinabi ni Xiao Chen, at sabay niyang sinabi na katulad ka pa rin ng dati, para mapatay ang kalaban, wala kang pakialam sa sarili mong katawan.